Alam mo, yan ang hindi ko maintindihan sa kanila eh. Kahit na wala si Bato, si Senator Bato. Halimbawa lang, nakakulong si Cheese. Sino pa? Si Joel. Sino pa yung isa na ikukulong? Si Jinggoy. Ang basis ng 2/3 vote, 24 pa rin. Hindi mababawasan yon. Ngayon, hindi pwedeng hindi naman makaboto yung nakakulong dahil pwede naman silang bigyan ng facility to be able to participate in the proceedings. So they still can vote. Dati nang may advantage si BP Sara eh. With the impeachment, lalo lang nilang na-boost si BP Sara. Pero dati na siyang popular para makapagpaliwanag. Yes, para maklear yung name niya. And we're looking forward to that. And I think this is what the majority plans to do. To show the people kung paano dapat mag-govern, kung paano dapat mag-function ang ating Senado. Senator Pangilinan, Senator Soto, Senador Bam Aquino, Senador Hontiveros. Tama ka. Na nung kapanahunan, si Dirilo nilabasan ng warrant, si Juan Ponce Enrile nilabasan ng warrant. Tanong ko sa inyo, sino nag-issue ng warrant na yan? Di ba local court natin? Oh, iba ang sitwasyon ni Senador Bato. Iginiit ng isang retiradong general na hindi magbabago ang boto sa Senado kahit ipakulong pa ang karamihan sa mga senador na kabilang sa mayorya. Kung bakit alamin sa report ni Almar Forzuelo live mula sa labas ng Senado. Almar, magandang gabi. Yes, Val, magandang gabi. Tama ka nga dyan. Yan ang sinabi kanina ni retired Brigadier General Virilio Garcia kanina sa SMNA News, habang kaliwat kanan naman yung mga ginagawang kilos protesta dito sa labas ng Senado mula sa mga grupong pro at anti-Duterte. Kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, nanumpa na bilang senator judges ang 23 senador. Ibig sabihin, sisimula na ng Senado sa mga susunod na araw ang paghimay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naturang pangyayari ay umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga Pilipino. Sa labas ng Senado, nagsagawa ng magkahiwalay na kilos protesta ang mga anti-Duterte na binubuo ng mga makakaliwang grupo at ang mga pro-Duterte na mula naman sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nagbibigay suporta tayo kay BP Sara, nagbibigay suporta tayo sa Magnificent 13, nagbibigay suporta tayo kay General Bato, at nagbibigay suporta tayo more than anything else sa kalayaan ng Pilipino, sa ating mga karapatan, para ito ay ating maproteksyonan. Sa panayam ng SMNA News, kay retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia at National President ng United People's Initiative, sinabi nitong umaasa silang maipapakita ng Senado sa publiko ang tunay na proseso ng impeachment na anyay hindi na ipakita ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang aking buong pag-asa is ipapakita ng mayoryang ito sa taong bayan kung paano talaga pinapatupad ng Senado ang pagdinig sa impeachment. Yun talagang totoo. Alright? Because yun yung gusto nilang ipakita sa taong bayan. Kailangan kasi makita ng taong bayan ano yung dapat. Dahil dito, naniniwala si Garcia na maaari umanong mabasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Sa aking paningin, maling-mali ang ginawa ng mababang kapulungan ng House Justice Committee. Hindi nila dapat ginawa yung mga ginawa nila eh. Actually, pwede na naman silang mapigilan ng Korte Suprema for the excesses that they have committed. Hearing ang mayroon sa House Justice Committee, hindi trial. Samantala, kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng DOJ sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong gaya ng plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada. Para naman kay Attorney Garcia, kahit ipakulong pa umano ang ilan sa mga senador na kabilang sa mayorya, ay hindi pa rin magbabago ang magiging boto ng Senado. Alam mo, yan ang hindi ko maintindihan sa kanila eh. Kahit na wala si Bato, si Senator Bato. Halimbawa lang, nakakulong si Cheese. Sino pa? Si Joel, sino pa yung isa na ikukulong? Si Jinggoy. Ang basis ng 2/3 vote, 24 pa rin. Hindi mababawasan yun. Ngayon,
hindi pwedeng hindi naman makaboto yung nakakulong dahil pwede naman silang bigyan ng facility to be able to participate in the proceedings. So they still can vote. Sa huli, sinabi ng retiradong general na dahil umano sa ginagawang pang-uusig kay VP Sara ay lalo lamang itong sumisikat at mas nakikilala ng publiko bilang posibleng susunod na pangulo ng bansa. Dati nang may advantage si VP Sara With the impeachment, lalo lang nilang na-boost si VP Sara. Pero dati na siyang popular para makapagpaliwanag. Yes, para maklear yung name niya. And we're looking forward to that. And I think this is what the majority plans to do. To show the people kung paano dapat mag-govern, kung paano dapat mag-function ang ating Senado. Val, nung bumuhos ang malakas na ulan kanina ay doon pa tumigil yung kilos protesta mula sa magkabilang panig at sa ngayon ay unti-unti nang umalis yung ilang mga pulis. Pero sinabi nila na patuloy silang magbabantay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa labas ng Senado. Val? Maraming salamat, Almar Fersuelo, sa iyong live report. Inihayag ni Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica na iba ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kumpara sa mga naunang senador na inaresto noon dahil sa mga kinakaharap na kaso. Kung bakit, alamin sa report ni Almar Fersuelo. Taong 2017 nang arestuhin si dating Senator Leila de Lima habang nasa loob ng Senado dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Noong 2018 naman, isinailalim sa protective custody ng Senado si dating Senator Antonio Trillanes dahil sa kasong rebelyon. Taong 1990, nang arestuhin si yumaong dating Senator Juan Ponce Enrile habang may kasalukuyang sesyon sa Senado. Ngunit sa pangunguna noon ni dating NBI Director Alfredo Lim, hinintay muna ng mga NBI agent si Enrile sa labas ng Senado bago ito inaresto. Ilan lamang ito sa mga insidente ng pag-aresto sa mga senador na naitala sa kasaysayan dahil sa mga kinakaharap nilang kaso. Ang mga warrant of arrest laban sa nabanggit ng mga senador ay inilabas ng local court sa Pilipinas. Ito ang gustong iparating ni Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica kaugnay sa nagpapatuloy na usapin sa tangkang pag-aresto ng mga otoridad kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng SB9 News, kay Councilor Ludovica, sinabi nitong iba ang sitwasyon ni Senator Bato dahil hindi nasakop ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. Senator Pangalinan, Senator Soto, Senador Bang Aquino, Senador Hontiveros. Tama ka. Na nung kapanahunan, si Dirilon nilabasan ng warrant, si Juan Ponce Enrile nilabasan ng warrant. Tanong ko sa inyo, sino nag-issue ng warrant na yan? Di ba local court natin? Iba ang sitwasyon ni Senador Bato. ICC, hindi ba bansa? Kung matatandaan, ginawang halimbawa ng Senate minority ang mga naunang insidente ng mga senador na tumalima sa batas sa ilalim ng kautusan ng mga korte dito sa Pilipinas. Samantala, sinabi rin ni Councilor Ludovica na naiinggit siya sa ilang bansa gaya ng Russia at Israel dahil hindi nila isinuko ang kanilang mga leader kahit may ICC warrant. Nakakainggit ang Israel, nakakainggit ang Russia. Hinatulan ang mga leader nila, pero walang isang mang Israelo, wala mang isang Ruso na ipinaglulun nila ang leader at ang kanilang mamamayan. Hindi nila sinuko. Pero tayo, sinuko niyo yan dahil sa mga personal ninyong kaya nagkawindang-windang tayo ngayon. Sa huli, may mensahe rin ang konsehal sa mga senador. Sisingilin din kayo ng Diyos. Sisilingin din kayo ng taong bayan. Sana may konsensya pa kayo. Alang-alang sa mga taong naghihirap ngayon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Fersuelo, SMNI News.